tinatayang libo-libo po ang flood control projects na kung hindi multo, dispalinghado. Kaya ang kahindik-hindik na tanong na nagmamakaawa para po at itanong sa ating mga sarili, kaya bang dapaan ng ICI, Independent Commission on Infrastructure, kahit magsanib puwersa pa sila ng Office of the Ombudsman at saka ng Department of Justice, sa pag-iimbestiga ng lahat ng libo-libong kaso. Kaya matatapos to? Ha? Uso pa kaya ang pambira? Ay, isa pang tanong, kaya din ba dapaan ng Sandigang Bayan? Sabihin mo nang nagsanib puwersa pa sila ng Regional Trial Court, siyempre doon naman sa mga akusado ng mga pribadong tao, kaya ba nilang dapaan ang libo-libong kasong ito? Hanggang kailan? Hanggang saan? Maglalabasan. Ang hatol, siyempre, ang hatol. Police Kingdom Come? Abay, malamang po. Pero bago po natin kilatisin yung mga bagay-bagay na yan, diyan lamang po kayo, dito lamang po ako. Kumapit lang kayo ng husto at baka kayo ay malaglag sa kinauupuan po ninyo. Hey! Good morning! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9%, it's a puwera. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo. Po. Pero bago ang lahat, pahirit po muna ng suporta. Dito po sa ating Juror Advocacy Channel. Mr. Juror Cruzada kontra Corakot. Paki-like, share, at mag-subscribe po kayo. Ala naman po kayong dapat intindihin na babayaran ni Singkong Duling sa inyo pong subscription. Ladies and gentlemen of the jury. At syempre pa, sasabi ko na ba? Share nyo rin po kasi yung mga kakilala nyo. Di ko naman din mga kakilala. Mga kaibigan nyo, pati mga kalaban po ninyo. Sapagkat tunay naman na itong ating advokasya, lahat makikinabang Diba? Mag-away-away na tayo o magbangayan na tayo sa ibang mga bagay-bagay, pero dito sa advokasya, juror advocacy, abay, dapat po sama-sama tayo rito. Okay, so bago ang lahat, mga lumay, dapat palitan na natin. Sa 2028, dito po muna tayo. Kilatisin po muna natin itong sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Okay. Come on in, Mr. Ombudsman. Bring it on. Bring it on. Ganun kasimple yun. It's as simple as that. So we will determine that later on. Sa costing ng project na nangyari doon. By the end of the year, ilan kayang posible ang mapasupply natin? Sinasabi kahapon ni PWD Secretary 60 raw. Kakayanin ba yung nag-iilang ba yun o sayang si Pag? Pwede umapat ng gano'n. Baka hindi lang In fact, the one question to me earlier this morning, I was with the members of the diplomatic corps. Yung isang ambassador, the ambassador of Denmark asked me a question. Do you have the absorptive capacity to file all of these cases? How many people do you have at the Ombudsman and how many cases are there? Sabi ko, wow, that's a good question. Kasi nga, we have 1,400 people here in this office. Kasama na ang Luzon, Visayas, Mindanao offices. And if you look at that, ilan lang lawyers natin dito? 400? We have roughly 400 lawyers. But if you look at the number of cases and the number of projects, you're looking at more than 1,000 projects.
na may problema. That's around 3 cases per lawyer only. Pero if you look at it, the volume involved and the court time involved, that's a lot of cases. Pero I think we will manage. And Now, all Propeller's users can advertise in Bira Telegram to. mini apps. Ay, Using your singit format ka na of singit Teams, ah. which is Telegram Ang you. bira ka pa sa patis oh. if you look at the staffing pattern of the Office of the Ombudsman, we can accommodate more lawyers here. And a lot of people are applying right now. We're evaluating them already. Kaya yung tanong na, will we be able to deal with this deluge of cases? I think we will. And ang kailangan lang dito, kaya nga kailangan ng dialogue with the Supreme Court and the Sandigan Bayan, is that they should be prepared to adjust their time schedules. Na we might be starting cases morning and afternoon pagdating ng panahon. So much different from what life is right now. No, halos walang kaso, konting-kaunti ang kaso sa Sandigan Bayan. We expect a deluge of cases. Well into 2026, marami pa ipa-file dyan. Kasi ang dami naman nagre-report pa. I receive text messages, pinapa-investigate ko. And some of them turn out to be positive, like Binyan, Laguna. May nag-text lang sa akin. So, pinag-determine ko sa fact-finder. Sa mga tao namin, meron. May problema din. So, we're talking about a lot of cases here. A deluge of cases will happen. Meron ba tayong mga priority? Ang bira, narinig nyo ha. Deluge of cases. Opo, deluge of cases po. A lot of cases will happen. Pambirang pati sa tingnan mo na bakit iba yung ating iba yung ating dali lang ha. Check na natin to. Yung matataas na opisyal o yung doon muna tayo sa mga As they come Pero siyempre, yung matataas sa opisyal, these were the high-profile cases. They will receive more attention. You will notice it more than the other cases. Oh, pambirang pati sa alisin nga muna natin to. Tingnan natin kung saan siya pupulutin. O, ayos naman na. Diba? Dahil lang ha, atin lamang pong ikasa muna ito. O yan. Oh, ayos naman na. Pambirang pati. So, ba't pinaglaruan yata ako na aking eyeball Well, anyway, ulitin ko lang po yung sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Deluge of cases. Dilobyo ng mga kaso ang itatambak po sa Office of the Ombudsman. So, ulitin po natin yung kahindik-hindik na tanong. Kaya po ba? Kaya dapaan ng Office of the Ombudsman? Palagay mo ng sanib puwersa pa. Sila ng Department of Justice, Kaya bandapaan ang dilobyo ng mga kaso? Nako, malabo po At kung napapansin nyo, sino nagtanong sa kanya? Ambassador of Denmark. Ba't na itanong yun na ambassador ng Denmark? Sa tingin nyo? Ganito lang kasimple sagot. Ang Denmark po, trial by jury of the people ang uso. Opo, trial by jury of the people. Demokrasyan tunay po ang uso sa Denmark. So alam po na ambasador ng Denmark ang kanyang pinanggagalingan. Kasi, sa halimbawa, grand jury. Hindi ako masyadong sigurado kung may grand jury sila, pero malamang meron. Grand jury po ang nag-iimbestiga at nagpa-file ng indictment sa lahat ng mga kaso ng korupsyon. Tulad din sa Amerika. So yung pong grand jury, hindi sila mismo ang nag-iimbestiga, kundi ang kanila pong papel, sila po ang kumikilatis at nagdidesisyon kung may probable cause o wala. Ang mag-iimbestiga po yung Department of Justice na mga prosecutor.
Oh, at sa mga ganitong kaso, no, para walang hinahinala, walang tamang duda, ano po, yung pong Department of Justice, hindi sila kukuha ng prosecutor na tauhan nila. Oh, doon sa kanilang departamento. Mag-a-appoint po sila ng special prosecutor. Oh, special prosecutor na hindi po empleyado ng Department of Justice. Para po maiwasan yung mga duda. Lalo na kung ang imbestigahan hindi kapartido noon pong administrasyon. Hindi nila kaalyado. At kung kapartido kaalyado man, no ha, hindi masasabi na ayan, nakaligtas yan sa pananagutan sa batas dahil kaalyado, kaya hindi nasampa ng kaso. So, kada po kaso, isang special prosecutor. Ang dami pong mga abogado sa ating bayan, di po ba? Pag kinulang pa, edi kunin nila si Kaufman. Total, wala pa naman masyadong ginagawa doon sa ICC si Kaufman. Dito ka muna, Kaufman. No, ha? I-prosecute mo muna itong mga kaalyado ni Digong Duterte na nangwarta doon sa flood control funds at sa iba pa mga infrastructure projects. Ano? Unahin mo si Pulong. Oo, Pulong Duterte, unahin mo Kaufman. No po? So, ganun po. No, ha? Ganun, yun ang pinanggalingan ng ambasador ng Denmark. No, ha? And so, hindi din po mahirap magdesisyon, no, ha? Kasi hindi under duress. Ito po mga grand juror. At siyempre, conforme po sa dami ng kaso, no, ha? Dagdag ka lang ng dagdag ng grand jury. Halimbawa, dito po sa amin, sa palagay mo sa Mikawayan, Bulacan, no? Merong isang grand jury rito. Ang kaso mo, nakita nila, sandamakmak ang mga multong flood control project. Palagay mo lang ha, nakita nila pa. Billion-billion po ang flood control project dito eh. Paano pa yung mga infrastructure projects? Ano po? Yung mga struktura, mga school buildings, no ha? So, sandamakmak, no ha? Ngayon, bawat isang prosecutor, mag-convene po siya, mag-i-impanel po siya ng grand jury. 23. Sa dinami-dami, milyon-milyon din po tao eh. Milyon-milyon ba? Dito sa Mikawayan. So, alam ka problema. Ano ha? Hindi katulad, halimbawa sa Office of the Ombudsman, ilan lang yung mga, kung sila din ang magdidesisyon, sila mag-imbestiga, sila din ang magdidesisyon, unang-una, may conflict of interest na eh. Ikaw mag-imbestiga, tapos ikaw din ang magdidesisyon kung may probable cause o wala. Diba? Hindi yan demokratikong proseso. Katulad ng sa ICC, diba? Yung prosecutor, magkaiba yon at saka yun doon sa panel of judges na didesisyon kung may probable cause o wala yung kaso laban kay Karma Digong. Yan po ang demokratikong proseso. And so, kahit pa po ilang grand jury ang bubuin, wala pong problema. Marami pong 18 anyos pataas. Dito po sa Mikawayan, Bulacan. At kahit sa bayan, sa Bulacan, kung saan kampiyon sa korupsyon ngayon, ang Bulacan, Visayas, Mindanao, sa NCR, sa Las Piñas, kayang-kaya po na mag-impanel ng kahit ilang grand jury pa. At hindi po sila mabibilaukan sapagkat isang kaso, isang grand jury ang didesisyon. Hindi mabubulunan sa kaso, hindi katulad ng ombudsman. Isa lang po yung ombudsman eh. Hindi po ba? Mabubulunan talaga sila kahit na magsama ni pwersa pa yung DOJ. At pagkatapos noon,
ihahain, ipapile sa Sandigan Bayan. Iisa din yung, ilang division ba mayroon sa Sandigan Bayan? Tatatlo. Ay buong bansa, libo-libo. Mabibilaukan ang Sandigan Bayan. Kahit na magsanib puwersa pa, kahit na maglagay pa ng special court, ito pong Supreme Court, mabubulunan. Hindi po katulad ng pandemokrasya na kambaltoko na sistema ng hustisya, jury justice system. Ala po ang problema. Bukod pa siyempre, kasi ang numero uno na bintahe ng jury justice system, yung pong huhusga, meron po silang cold neutrality. Yung mga grand jurors, nakikilatis kung may probable cause, neutral po. At ito namang mga trial juror na didesisyon kung guilty o innocent ang akusado, neutral din. Independence. Iyan po ang katangian na meron sa hukuman trial by jury na wala. Dito po sa hukuman trial by palakasan. Palakasan nga eh. Hindi po ba? So yan po ang numero uno po. Kumbaga mortal sin nung framers ng ating 1935 at 1987 Constitution. Binaboy po nila. Ginawa po nila imbis na demokratikong gobyerno kung saan government of the people, by the people, for the people, nasa kamay po ng mga mamayan ng batas bilang mga juror, abay ginawa nilang hukumang palakasan ng mga traidor at kawatan na iniluklok ng kumurikutong sa buong pamahalaan. So ito po ang dilema ng ating bayang Magiliw. Kaya ang hamon kay Pangulong Bongbong Marcos, sertipikahan na ninyong urgent. Ito pong amenda sa Bill of Rights. Paano sa bansa ang jury justice system? Nakambaltoko ng demokrasya. The epitome of democracy. Opo. At ito din po ang hamon sa lahat ng mga senador, Tito Sen, Lacson, sino pa ba yung mga sinasabi nila na sila ay makabayan? Risa Ontiveros. Sino pa? Si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Win Gatchalian. Sino pa? Lahat na ng mga senador. Ngayon nyo ipakita. Kasi ito yung acid test ng inyong pagiging makamamayan. Dito kayo ngayon masusubukan kung mga sinungaling kayo o mga nang-uuto lang kayo, nang gugoyo, puro lang kayo sloganeering, sa pagkakataong ito kung saan kailangan ng bayan ang hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Yun din ang hamon sa Kamara de Representantes, sa mababang kapulungan, sa pangunguna, siyempre, ni na Shell Jokno, Laila de Lima, ngayon, yung Kabataan Party List, yung mga Makabayan Black, ito yung hamon ngayon sa inyo, Patunayan po ninyo, na talaga kayo ay puro, Puritan kayo. Talagang ang inyong ipinaglalaban ang kapakanan ng mamayan. Sapagkat ito po ang puso, pundasyon, esensya ng demokrasya, ang kambaltuko na sistema na hukuman trial by jury. Kambaltuko ng demokrasya. Wala pa pong bansa sa buong mundo na jury justice system ang uso na hindi maunlad at hindi hayahay ang buhay ng kanila pong mga mamayan. Ang pinakabagong nag-shift trial by jury, South Korea. Tingnan niyo South Korea ngayon. Ang Hong Kong, matagal na pong 1843 pa may hukuman trial by jury hanggang ngayon. Kahit binalik na sila sa komunistang China. Ang Singapore, trial by jury din po sa loob ng 1 siglo. Kaya yun pa rin po ngayon ang ginagawa ng mga presidents sa pagdidesisyon ng mga kaso sa ngayon. Kaya kita nyo maunlad. Magaling ang justice system, hindi po ba? Sa atin
kabuktutang hukuman trial by palakasan, kaya bulok ang ating lipunan. Huwag nyo nang antayin na mag-alan Nepal pa ang mga alan Nepalis ang mga Pilipino. Kayo din, pamilya nyo, kayo mapapahamak pag nagkataon, ano po. And so, akin naman pong panawagan, siyempre, sa kapwa ko, kahanay sa 99.9% sa pera. Ihanda po natin ang ating tigi-tigi isang sagradong boto. Tatambakan po natin ang mga traidor at kawatan sa oposisyon at saka administrasyon. Pagdating ng 2028, ano po? Himagsikan! 2028, halalan! Itambak po natin lahat ng sagradong boto natin sa team juror, advocate, candidate. Huwag kayong mag-alala. Papipirmahin po natin sila ng covenant. Sagradong kasunduan sa mamamayan, sa mga botante. Nang unan lang ihahain pag naluklok sila sa Senado, sa Kongreso, sa mga konseho. Kasi may autonomy po, yan local government Pwede po nilang ihain doon ng panukalang ordinansa na trial by jury ang sistema ng hukumang umiiral sa kanda-kandang lungsod, munisipalidad, syudad. Ano po? Pwede po yun, So yun po ang kanang pangunahing ihahain, karapatan sa trial by jury ng mga mamayan. Kunin ang batas sa kamay ng mga traidor at kawatan na kuno ay politicians. Ilagay sa kamay natin mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Yan ang dapat Ano po, bilang mga juror. Sa hukuman trial by jury. Pag hindi po na ginawa yun sa loob ng, palagay mo ng 3 buwan, yung paghahain pwera pa yung pagpasa, ibang usapan yun, yung paghahain man lang, kailangan nilang mag-resign. Pipirma po sila sa kasunduan gano'n, Pag hindi nila ginawa yung mag-resign, abay, pwede pong maghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kahit na sinong botante para sila po ay tanggalin sa pwesto. Vacation na abutin nila. Papipirmahin po natin. Yung pong ating mga kandidato na sa hanay mismo po natin manggagaling. Ano po? Pero, pwede naman, bukasin naman ang pintuan natin para doon sa mga dating traidor at kawatan sa oposisyon at sa administrasyon. Basta importante, magsoli sila. Nang ninakaw. Kahit na 50% lang, ayos na yun. Pwede natin siyang tanggapin dito po sa ating hanay kung yayakapin nila ating Juro Revolusyon. KKK 2.0. Partido KKK Demokratiko. Ano po? Ano yung KKK natin? Kasi ito 2.0 na Yung pong original, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng bayan. Ano po? Na nagsulong. Isinulong po nila ito, hindi masyadong inuukil-kil ito sa kamalayan ng kabataan sa mga paaralan Ang una, isinulong po ng ating mga ninuno, nakatipuneros, magkaroon ng malayang bayan. Demokrasya ala Amerika. Ano po, kung saan ng mga naghahari, mga mamayan. Mga mamayan, Di ba? Harimbayan, Pangalawa, palalawakin lalo yung sangguniang bayan. Kasi government of the people, by the people, for the people At pangatlo, back to basic, jury justice system. Ano po? Ang uso, panahon ni na Lapu-Lapu at yung mga ninuno noon. Hukuman balangay, trial by jury of the Council of Elders. I-modify natin. Gawin po natin ngayon trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. I-modify natin yung hukuman balangay noon, mga matatanda lang, nakakatanda lang yung Council of Elders sa kasama doon So i-modify po natin, lahat ng 18 anyos pataas, pasok, And so, pag hindi po nila, ihanda natin, hindi nila ginawa itong ating mungkahi, amendan, sa ngayon pa lang, ang Bill of Rights para isama. Sa Bill of Rights po natin, ang ating pong kalasag at tabak laban sa mga traidor at kawatan sa pamahalaan, abay, bakit natigil itong ating, dali mo na.
Yon, pambirang pati. So, kailangan handa po tayo na lumaban sa political arena. At hindi na po tabak at sibat ang ating pong gamit. Di po baril at bala. Sagradong boto, ballpen at balota. Tatambakan po natin itong mga traidor at kawatan sa oposisyon at sa administrasyon. Elan naman hangarin ito, tingnan nyo. Meron ba silang plataforma na inilalad sa atin itong halalan? Wala, di ba? Wala. Hindi nga sila man nakikipagdebate. No, ha? Pero hindi sila nakikipagdebate. Nagiging number 1 pa. Pambirang kumulikotong talaga ito. Masyadong talamak ng utak ng pambirang. Di ba? Si Bongo, number 1. Si Bato, mataas ang nakuha boto. Pambirang pati. So, kata naman. No po? Ano palagay nila yung mga botante Pilipino? Napakaubod ng bobo, tanga. Ngayon, kailangan po nating rumisbak na. Ngayon pa lang, mag-ingay na po tayo at ngayon pa lang, umpisa na po natin ang pag-organisa ng Partido KKK 2.0. KKK, Katarungan, Kapayapaan, Kaunlaran. Sapagkat kung meron pong, kung napapanagot sa batas, ang mga salot na kurakot, walang Pilipino na maghihirap. Mabubura ang salitang OFW sa bokabularyo. Lahat po tayo, ligtas at mga milyonaryo, kung juror po tayo. Lahat ng mga salot na kurakot sa buong gobyerno, himas riyas ng agaran po yung mga hayop na yan. Pag tayo pong huhusga sa lahat ng korte, sa buong kapuluan, kung aakusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, drug lord, guilty o inosente. Gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao, tutuklasin po ng mga juror natin ang katotohanan. Kung sino sinungaling, yung ba nag-aakusa o yung akusado. Yan po ang trabaho ng juror. Hinahanap katotohanan. Ang naghahanap naman ng batas, abay, yun pong judge, siyempre, ang prosecutor at sakong defense lawyer. Ganun naman po kasimple. Ang beauty ng hukuman trial by jury. Kaya lahat ng bansa, inulit ko, sa buong mundo, including Japan, Germany, yan, the Netherlands, Switzerland, Denmark, lahat po na jury justice system ang uso. Maunlad at tayahay ang buhay ng mga mamayan nito. Kung pa rin po nyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Jur, Dr. Sixto Kitkilates Lagari po lamang, PhD Public Administration, honoris causa. Dapat lang, juror ka. May God bless us all.